Sa isang tahimik na baryo, lumipat ang isang maliit na pamilya. Si Mira, ang ina, ang kanyang asawa na si Joel, at ang kanilang anak na si Leah. Simple lang ang gusto nila, bagong simula sa lumang bahay na nabili nila ng mura. Ilang linggo pa lang ang nakalilipas nang magsimulang makaramdam si Mira ng kakaiba. Tuwing gabi parang may mga yabag sa pasilyo kahit sila'y natutulog. May mga laruan si Leah na kusa raw gumugulong. At minsan sa salamin ng banyo, nakikita ni Mira ang anino ng isang taong nakatayo sa likod niya. Sinabi niya ito kay Joel, ngunit pinilit nilang ipaliwanag. Siguro alon lang ng hangin. Baka rin dahil luma ang bahay, sabi ni Joel. Ngunit lalong lumala ang mga pangyayari. Isang gabi, sabay-sabay silang nakarinig ng malakas na katok sa pinto. Nang buksan nila, walang tao. Ngunit mula sa dilim ng labas, may mga mata silang nararamdaman na nakatingin sa kanila. Dahil sa takot, nagsindi sila ng kandila at sabay-sabay nagdasal. Doon nagsalita si Leah, "Mama, may mga tao dito sa bahay at natatakot sila sa atin." Nagkatinginan si Mira at Joel. "Ano ibig mong sabihin, anak?" Tanong ni Mira. "Kasi mama, hindi nila tayo nakikita, pero naririnig nila tayo." Nang gabing iyon, nahulog ang isang lumang frame mula sa istante. Nang pulutin ni Mira, nakita niya ang litrato ng isang pamilyang nakangiti sa harap ng bahay, sila mismo. Ngunit ang petsa ng pagkamatay nakasulat sa ilalim, Pamilya de la Cruz, namatay sa sunog, 2010. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Bigla niyang naalala ang usok, ang apoy, ang sigaw ni Leah, at ang huling yakap niya sa kanyang pamilya. Sa wakas ay naintindihan ni Mira. Hindi sila pinaparamdam ng multo. Sila mismo ang multo.